Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay November 14, 2025, araw ng Biyernes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas chapter 17, verse 26 hanggang 37. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungad ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino bang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ito na naman yung ating tinatawag na hyperbole or yung pagmamalabis, yung the way na makipag-usap ang ating Panginoon sa mga tao. Dito, kinuwento niya yung mga nangyari noon na kung saan yung dumating yung mga kalamidad dahil sa kasamaan ng mga tao. Yung una yung kay Noah o kaya kay Noe. Yung pangalawa ay kay Lot dahil napakasama nila. Doon yung unang panahon na yon, wala din silang ginagawa kundi magsaya at maging abala sa lahat ng mga makamundong bagay. Ngayon naman, para masasabi natin na Jesus raised the bar. Akala natin parang yung mga batas o kaya yung mga sinusunod ng mga tao sa panahon noon ay papagaanin niya. Pero dito, parang mas lalo pang bumibigat. Kasi dito, ang mga tao ay gumagawa ng mga normal na gawain sa buhay. At kapag dumating ang panahon, ang sabi dito ay iwanan mo na at huwag ka nang bumalik pa o kaya
huwag ka nang mag-isip ng kahit ano pa. Sumunod ka na kaagad sa Panginoon sa muli niyang pagbabalik. Dito nga makikita natin na yung isang lalaki ay yung dalawang lalaki na tutulog sa higaan. Ito ay pwede natin sabihin mayaman. Tapos itong babae naman na gumigiling, yung parang may ginagawang busy. So ito ay masasabi nating yung gumigiling ng hindi ko parang nagga-grind, hindi yung gumigiling na kumikembot-kembot. Ibig sabihin sila yung mga mahihirap, at ganon din naman yung lalaking gumagawa sa bukid. Ito ay masasabi nating mga alagad or mga pastol ng mga Kristiyano. So darating ang panahon sa iba't ibang estado ng buhay natin. Ikaw ay mahirap, ikaw ay mayaman, ikaw ay matanda, ikaw ay bata, may ngipin o wala. Darating ang Panginoon nang hindi natin inaasahan. At sa panahong dumating ang ating Panginoon, hindi na dapat tayo mag-isip pa. Kahapon nga yung binasa natin, ang Panginoon ay darating na parang kidlat. Yun nga, di natin alam na ang kidlat ay darating o kung saan o kung kailan darating. Ganon din naman ang Panginoon. Hindi natin alam kung kailan darating. Kaya magandang talagang lagi tayong handa sa pagdating ng Panginoon. At mas lalo nang maging handa tayo na ihanda ang ating kaluluwa. Kasi minsan hindi natin alam ang buhay natin. 'Di ba, merang tayong biglang mababalitaan na aksidente, o kaya natutulog tapos hindi na nakagising, o kaya itong tao nagkaroon ng cancer. So hindi pa man dumarating ang Panginoon, pero ang buhay natin ay maiksi. At kapag tayo ay pumanaw na, hindi na natin magagawang pabutihin pa ang ating kaluluwa. Kumbaga, ito yung huling araw natin. Minsan kapag bata pa tayo, hindi natin maiisip to, dahil yan yung panahon na abala tayo sa mga kasiyahan bilang kids, bilang youth, bilang single. Lahat ng yan ini-enjoy natin. Tapos kapag nagkakaedad na tayo, doon natin ma-realize na hindi lang ito yung huling hindi lang ito yung talagang hantungan natin. Mayroon tayong dumadaan lang tayo dito sa mundo, at mayroon tayong pupuntahan pagkatapos nitong buhay natin dito sa mundo. Kaya napakaganda na kung kilala na natin ang Panginoon at tayo ay laging naghahanda. Ito ay advantage para sa atin. Itong paghahanda ay hindi lamang sa pag-iwas sa mga paggawa ng mali, kundi paggawa ng mga mabubuti. Hindi lamang yung hindi, kasi ayaw din ng Panginoon yung maaligamgam, katulad ng kape na maaligamgam. Gusto niya yung mainit, yung talagang super active tayo. Hindi lang tayo humihinto sa paggawa ng kasalanan, gumagawa pa tayo ng mabuti. So yun lamang po mga kapatid. So meron tayong ngayon, colds, kaya magpapahinga muna tayo, at sana may natutunan kayo sa ibinahagi ko.
God bless.